Hi mga kaboses, ayan, magluluto tayo ng pochero. Siyempre, bago tayo magluto ng pochero ay piprito muna natin yung mga sangkap niya tulad ng carrots at patatas. So ayan, piprito ko lang muna siya. And then, siyempre, magkukwento-kwento tayo. Ayan, ito may ikukwento ko sa inyo. Totoo to eh. Ito yung madalas natin nakakalimutan sa buhay natin. So ayan, habang nagkukwento ko, piprito ko muna to ha. Ito yung isang bagay na madalas nating nakakalimutan sa buhay na hindi natin kailangan maging perfect para maging sapat, di ba? Sa araw-araw, lagi nating kinukumpara kasi yung sarili natin sa iba, sa achievements nila, sa itsura nila o sa buhay na meron sila. So ayan, tapos na tayo magprito, hanguin muna natin 'to na bago natin ituloy yung kwento. 'Di ba? At dahil doon, pakiramdam natin parang kulang tayo, parang pakiramdam natin may kulang sa buhay natin. Pero ang totoo, sapat ka. Kahit hindi ka patapos, kahit nasa proseso ka pa lang. So ayan, gisa muna natin yung baboy. Palambutin muna natin, igisa-gisa muna natin siya. Parang ipiprito lang para maging masarap siya. Yung sangkot siya. So ayan, tuloy natin yung kwento. Di ba minsan nakakalimutan natin na ang buhay ay hindi paunahan, kundi ito ay isang paglalakbay. So, ayan, medyo okay na to. Frozen kasi yung baboy yun. Pero hindi siya frozen na nilagay ko lang sa ref, kaya medyo naging frozen siya. Medyo okay na siya. So, lagay natin yung bawang, tapos susunod natin maya-maya yung sibuyas. So, ayan. Di ba minsan dumarating din sa buhay natin yung punto na parang pagod ka na, gano'n. Tapos, pagod ka na sa problema, pagod ka na sa kakaisip, pagod ka na sa laban ng buhay, pagod ka na kung paano mo isusurvive yung buhay mo sa pang-araw-araw. Kaya yan, dapat hindi tayo nakikipag-unahan sa buhay kasi may tama kasing oras yan, that may kanya-kanya tayong laban. So ayan, medyo hintayin natin mag-brown-brown yung bawang, tapos susunod na natin yung sibuyas. So ayan, suhulog na natin yung sibuyas. So eto nga, kung pakiramdam mo wala nang nakakaintindi sa'yo, tandaan mo lagi na may Diyos na lagi nakikinig sa tahimik nating mga panalangin, di ba? Kaya huminga ka lang, magpahinga ka sandali, at syempre, ipagpatuloy mo uli yung buhay mo. So, ayan, ilagay na natin yung kamatis, gisa-gisa lang tayo, then palambutin natin, isang kutsa natin siyang mabuti. Kasi luto naman na yung yung carrot, saka yung patatas, and then yung saging. So, mamaya na natin siya ilalagay. So, eto na nga, di ba? Minsan nakakalimutan natin na ang buhay ay hindi paunahan, kundi ito ay isang paglalakbay. So, ayan, at saka, di ba, may kanya-kanya tayong oras, may kanya-kanya tayong laban. Kaya, imbis na kumpara mo ang sarili mo, pahalagan mo kung nasaan ka ngayon. Kasi, di ba, dahil bawat hakbang mo, kahit maliit, may halaga. Kaya kung napapagod ka na, magpahinga ka, pero huwag na huwag kang susuko. Tandaan mo, hindi ka nahuhuli. Nasa tamang daan ka para sa iyo. Kaya lagi mong tatandaan na andyan si Lord sa buhay mo. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Ano man yung sitwasyon mo sa buhay. 'Di ba? Ito yung boses ng buhay natin na dapat lagi nating hindi kinakalimutan. So ayan, lagi mong tandaan ha, na hindi natin kailangan maging perfect para maging sapat. Kasi para sa Panginoon, sapat tayo. Okay tayo, basta wala tayong inaapakan tao, 'di ba? Minsan, hindi mo naman talaga gustong magalit pero dahil sa pagod, kaya nagagalit ka. At dahil doon, nagiging galit ka sa mundo o even sa mga taong wala namang kasalanan. Ayan, tikman na natin kung ano ang lasa. Nalagay na natin yung mga gulay Pero pakinggan mo to. Hindi ka galit, nasasaktan ka lang at okay lang yon kasi tao ka lang di ba? Subukan mong huminto kahit sandali at huminga. Magdasal, kahit simpleng, Lord, tulungan mo ako. Tandaan mo din to hindi permanente ang nararamdaman mong bigat. Sabi nga sa Bible, sa Psalm chapter 30 verse 5. Sabi dito, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Lagi mo tatandaan, hindi permanente yung nararamdaman mo. Siyempre, darating din yung araw na tatawanan mo talaga lahat ng ito, lahat ng mga nangyari sa buhay mo at masasabi mo, "Hay, kinaya ko pala. Thank you Lord, kinaya ko pala."